Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong weather update natin ngayong araw, September 15, 2025, Monday. Ang low pressure area na minomonitor natin ay nakita sa layong 235 kilometers sa kanluran ng San Jose Occidental Mindoro. Samantala, patuloy pa rin nakakaapekto ang easterlies sa extreme northern Luzon. Bukod dito, nananatili pa din ang banta ng isa pang paparating na bagyo. Alamin natin ang pinakabagong detalye dito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Para sa forecast weather conditions natin ngayong araw, asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas. Dahil ito sa epekto ng LPA, kaya posible ang mga pagbaha at landslide lalo na sa mga lugar na mababa at bulubundukin. Sa Cagayan Valley, makakaranas din ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm dulot naman ito ng easterlies. Katulad ng nabanggit, may banta rin ng flash floods at landslide lalo na kung uulan ng tuloy-tuloy. Samantala, sa nalalabing bahagi ng bansa, kabilang ang Mindanao, aasahan naman ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan at thunderstorm. Dulot naman ito ng localized thunderstorm at maaari ring magdulot ng biglaang pagbaha sa ilang lugar. Para sa forecast wind and coastal water conditions, sa extreme northern Luzon ay magiging katamtaman ng hangin mula sa silangan. Katamtaman din ang kondisyon ng karagatan na aabot ng 1.2 hanggang 2.1 meters sa Central Luzon at nalalabing bahagi ng Northern Luzon, banayad hanggang katamtaman din ng hangin mula silangan hanggang hilagang silangan at maaaring makaranas ng bahagyang maalon na dagat na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.5 meters. Sa nalalabing bahagi ng bansa naman, kabilang ang Visayas at Mindanao, bahagyang maalon hanggang katamtaman din ng dagat, dulot ng banayad hanggang katamtamang hangin mula sa timog kanluran hanggang timog silangan. Ang taas ng alon ay tinatayang 0.6 hanggang 1.2 meters. Kung susuriin natin ang update tungkol sa LPA, gaya ng inaasahan, hindi na ito madedevelop bilang isang ganap na bagyo. Sa pagtawid nito sa kalupaan ng bansa at paglabas papuntang West Philippine Sea, inaasahang ito ay unti-unting hihina at tuluyang malulusaw. Kaya't bagamat hindi ito magdudulot ng malakas na bagyo, hindi pa rin dapat ipagwalang bahala dahil patuloy itong magdadala ng mga pag-ulan. Sa mga susunod na araw, wala pang nakikitang bagong low pressure na mabubuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ngunit sa pagtatapos ng linggo o weekend, posibleng lumabas na ang isang sistema na ating minomonitor. Batay sa European model na ginagamit para sa long-range forecast, by next week o sa darating na weekend, may posibilidad na may mabuo sa silangan na mas malakas na sama ng panahon. Ito ay inaasahang kikilos pakanluran at may malaking tsansa na maging isang bagyo. Ayon sa pinakabagong datos, may kalakihan ng bagyong ito at posibleng tumama sa Northern Luzon. Kung bababa ng bahagya ang direksyon nito, hindi malayong dumaan din ito sa Central Luzon. Samantala, sa GFS model ay iba naman ang ipinapakita. Dito, nakikitang mas maraming sama ng panahon ng maaaring mabuo. May posibilidad ng bagyo sa norte, sa silangan, pati na rin sa West Philippine Sea at sa Timog Silangan. Ngunit kailangan nating tandaan na ang mga long-range forecast ng GFS ay madalas magbago at nagiging mas malinaw lamang kapag pare-pareho na ang ipinapakita ng iba't ibang international weather model. Kaya sa ngayon, mas binibigyang pansin ng European model dahil mas mataas ang accuracy nito. Ngunit kahit ito ay maaaring magbago anumang oras, kaya't hindi pa rin tayo dapat makampante. Patuloy tayong maghahatid ng pinakabagong update dito sa ating channel. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtutok at suporta. Lagi po tayong mag-ingat at manatiling handa.